Dahil naman sa banta ng bagyong Falcon, hindi na pumalaot ang mga mangingisda sa Iba, Zambales. May live report si June Veneracion. June. Rhea, maulan na rito sa aming kinalalagyan dito sa may baybayin ng Iba, Zambales. Actually, kasi simulang ito bago tayo umere siguro mga 5 minutes ago. Pero ang problema talaga rito, Rhea, kung nakikita ninyo, itong mga bangka na nasa tabi ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itong mga bangka na nandito. Hindi makapalaot itong mga to dahil nga sa masamang sea conditions na ilang araw nang nararanasan ng mga mangingisda rito sa may baybayin ng Iba, Zambales. Imagine nyo lang yung nawawala dyan, Rhea, no, kung pumapalaot sila, mga 500 to 1,000 pesos ang kanilang kinikita tuwing pumapalaot sila. At ganyan din ang halaga na nawawala sa kanila mula nga nung magkaroon ng malalaking alon dito sa baybayin ng Iba, Zambales, Rhea. Ang alternative ng mga mangingisda dyan, yung iba sa kanila, nagsasaka, nagta-tricycle driver. Yung iba naman ay pumapasok na lang sa mga construction para nga maski paano ay meron silang mailagay sa kanilang hapagkainan. Dahil mga ganitong pagkakataon, inaasahan na nila ito. Nangyayari ito, Rhea, sa mga mangingisda rito. Kaya sabi nila, discarded, para-paraan lang daw ang kailangan. Pero sa pangkalatan, Rhea, sa buong lalawigan ng Zambales, ay okay pa naman daw ang sitwasyon. Wala pang napapaulat na mga pagbabaha, wala pang napapaulat na mga evacuees. Yan ang good news. Pero ang bad news nga, patuloy na nagdurusa itong mga mangingisda na dito sa baybayin ng Iba, Zambales dahil hindi nga sila makapalaot. Actually, mga ganitong oras, Rhea, mga alas 6, ay punong-puno na daw ng mangingisda itong area na ito. May mga naglalatag na dyan ng lambat. Makikita mo talagang buhay na buhay itong area na ito sa mga ganitong oras. Pero ngayon, so nakikita natin, napakalalaking alon pa lang ang makikita rito. Yan yung nagpapahirap sa mga residente, sa mga mangingisda. Kaya wala silang magawa kundi maghanap na muna ng alternatibo. Rhea. Alright, June. So yung mga mangingisda naman natin, sumusunod sila na bawal talagang pumalaot. Paano daw nila masusustain naman yung isang araw na walang trabaho, na walang, kumbaga, isda na makukuha? Kahapon, Rhea, may nakausap tayong isang mangingisda. Fortunately for him, ay meron daw siyang ipon, kaya maski pa paano, meron pa siyang naipagtutustos sa pang-araw-araw ng pangangailangan nila. Yung iba naman, meron ako na isa nakita doon sa may area na yon. Yan, si Manong, nakausap natin kanina yan. At ang sabi niya, sa kanya na mismo nang galing yung Rhea, yung word na para-paraan lang yan sa mga ganitong pagkakataon, lalo na yung buhay nila dito na umaasa sa dagat. Para-paraan, may mga pagkakataon na ganito, ka-rough yung sea conditions, hanap ka muna ng ibang pagkakakitaan, dahil ganoon daw talaga ang buhay nila. So, mga 1 linggo na nilang nararanasan yan. Don't know kung anong sa mga susunod na araw, kung ano pang pwede mangyari. Pero alam mo, base na rin sa kwento ni Manong, yung nakausap natin kanina, meron pa rin doon pumapalaot dito eh. Tumitingin lang sila ng pagkakataon. Pag bumuka konti yung dagat na yan at nagkaroon ng linaw, may pumapalaot pa rin naman. At sinasabi nga ng ibang mangingisda raw dito eh, paano naman yung pangkabuhayan namin, paano yung siya ng mga pamilya namin. Pero ang sinasabi naman ng mga otoridad sa kanila, bakit nyo kailangan ibuhis ang buhay nyo? Pwede namang magkaroon ng alternatibong pagkakitaan, Rhea. Naku, wag na talaga, baka magsisipa sa huli. June, maraming salamat at ingat kayo dyan.